Sinagot ng Philippine National Police ang paratang ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang CCTV footage ng nangyaring pamamaril sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, nanindigan nga ang Philippine National Police sa veracity ng mga hawak nilang ebidensya na isinumite na raw nila sa Department of Justice. Kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 at sa pag-alis din ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Tugon nila ito sa paratang ni Office of Senate Sergeant at Arms Head Retired General Mau Aplasca na spliced nga raw ang video. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakaangkla sa facts at ebidensya ang mga ipinasa nila sa Department of Justice at kumpleto rin daw ang mga CCTV footage na kanilang isinumite. Dadaan din naman daw sa masinsing proseso ng forensic investigation ang mga ebidensya para matanggal ang anumang pagdududa. Hindi naman isiniwalat ng PNP ang sinasabi ng CIDG na mayroon na silang leads sa kinaroroonan ni Senador de la Rosa. Minabuti raw ng PNP na igalang proseso at hahayaan ang kaukulang ahensya na magbigay ng pahayag sa ICC warrant, iba pang mga issue kaugnay sa pag-aresto at sa kinaroroonan din ni Senador Bato. Hindi rin masabi ni Tuanyo kung may utos na para isilbi ang warrant of arrest ng ICC. Ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO o Temporary Restraining Order ni Senador Bato para arestuhin, i-detain o isuko siya sa International Tribunal. CIDG raw ang nakatalagang unit para gawin ito. Tutulong lang daw ang NBI at PNP sa Interpol Manila kung sakaling may red notice ito. Pero hindi rin kinumpirma ng PNP kung meron na nga bang red notice. Sa ngayon, kausap daw ng Legal Service si Chief PNP Nartates at hihintayin na lang nila ang utos ng Department of Justice. Kaugnay nito, ang Department of Justice nga ang siyang lead agency para magsiwalat o magbigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Camp Crame, balik sa Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.